This nadugyutin na talaga mga mi to this. Ito pa nga yung gamit ko nung nakaraan na lamesa mga mi. Talaga namang hindi nakaaya-aya at sira na yung mga paa niyan. Dahil mapapakinabangan pa yung pinakalamesa niya mga mi. Talaga namang matibay pa yan. Gagawa na nga lang namin ng mga paa. Gagamitin ko nga pala itong lamesa na to sa pagtitinda ko ulit mga mi. Dahil nga kulang ako sa budget at talaga namang puhunan lang ang meron ako mga mi. Kuha na nga po muna namin ng paraan itong lamesa para nga po magamit ko ulit. Sa DIY na mapapaganda sa wallpaper talaga tayo kumakapit. Bumukhang bago ulit nga yan talaga mga mi kapag ka nga po nagamitan natin ng mga ganitong wallpaper. Pero ako pa nga yan mga mi nung gumawa kami ng lababo, buti na lang at meron pa ngang sobra. Ito nga talagang tinibayan na lang din ni Mario mga mi yung paggagawa niya ng mga paa nito. Dahil kaya naman na niya mag-isa mga mi, heto ako ipe-prepare ko yung uulamin naming barbecue. Mga 3 araw din tong nakamarinate mga mi kaya for sure ako malasa at masarap ito. Alam nyo ba 1/4 lang to mga mi, talaga namang napagkasya ko. Nasa 15 piraso din yung nagawa ko. Maya-maya na nga lang iihawin ni Mario yung barbecue mga mi at etong lamesa itatapusin muna namin. Laking tulong din talaga ang wallpaper mga mi na kung saan mapapabilis at mapapaganda niya agad yung gusto nating gawin. Iniling nga dito tapos na mga met, gusto ko lang i-introduce sa inyo itong nabili kong acrylic box. For bilis nga lang nitong i-assemble mga mi at dahil may natira pa akong wallpaper pinagtripan ko nga po ito. Lalagyan ko to ng mga rice cup ko mga mi para nga po kitang kita yung mga paninda ko. Nampal ko nga ilagay dito yung canton at noodles mga mi, grabe kasyang kasya rin talaga. O diba ang bongga, parang salamin pero hindi po, acrylic lang talaga siya na kung saan mabubuhat mo lang. Ang link mga mi nandyan lang sa baba at dito nga kakain na kami at naihaw na yung barbecue. O siya mga mi, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Kain tayo! Bye-bye! Ako yung tipo ng taong hindi marunong magtanim ng sama ng loob. Minsang nagkakaroon ako ng hinanakit, mga mi, iiiyak ko lang tapos kinabukasan, okay na ako. Kaya dito kung pansin nyo, namumugto talaga yung mata ko, mga mi. Pero kahit ganyan nga yung mata ko, mga mi, heto kami pumunta pa din ng hardware. Bibili nga kami ng mga kulang na materyales dito, mga mi, para nga po sa ginagawang railing sa bahay. Pagsakay nga namin ng jeep, mga mi, at nailagay na yung mga materyales, talaga namang nahirapan kami dito. Sobrang haba ng mga bakal mga mi, maingay sa daan habang nasa biyahe. Buti na lang malapit lang yung hardware sa amin. Kahit may 2 sementong nakadagan na dyan mga mi, kulang pa rin yung pwersa ko dito. Di na lang naisip ng driver na talian mga mi para naman nga hindi maingay dahil dito nga sa amin grabe talaga as in parusok. Sobrang hirap maghauling dito sa amin mga mi dahil nga sa daanan. Tapos hindi lang yung kalsada ang mataas sa amin mga mi. Syempre pag ibababa itong materyales, hagdan na naman ulit pababa sa amin. Buti na lang talaga itong inaarkila naming jeep pati yung driver nakakaintindi mga mi at tinutulungan din kami. Sobrang busy ng pagkatao ko ngayon mga mi, hetong at ina-assemble din namin yung lamesa nila mama. O siya, hanggang dito na lang po muna.